Noong umalis na ang apo ni Apong Takeda na si Kai, ay naglinis lang ng katawan sina Magnus at nagpahinga na rin agad. Sanay naman daw ang mga okami nagising sa buong magdamag. Kaya sila na ang magbabantay sa paligid ng bahay habang matutulog sila Magnus. Kinabukasan, pagkagising ni Maris ay nakita niyang naroon na si Kai. Inang Babaylan, ito na po ang gamot na ginawa ni Lolo. Isang inuman lang daw po yan, pero italik nyo ng maigi at pigilan ang pasyente dahil magpapalit din niya ng anyo pagkainom. Pag kumalma na ay mawawala naman ang malay at magtutuloy-tuloy na ang paggaling noon. Pero aabot yun ng 24 oras bago muling magkamalay ang pasyente. Okay, sige Kai. Pakisabi kay Apong Takeda, salamat dito. Balikan nyo kami dito mamayang gabi ha, para may makasama sila rito kapag sumugod na kami sa teritoryo ng mga taong lobo. Okay, sige Inang Babaylan. Babalik kami mamaya mga alas 8, para siguradong nakakain na rin kayong lahat. Sige Kai, magsiuwi na kayo. Wika pa ni Maris at umalis na nga ang grupo ng apo ni Takeda na si Kai. Gaya ng kadalasang nangyayari, ay halos magtatanghalik na rin gumising ang buong grupo ni Magnus. Hinayaan lang din sila ni Maris na matulog ng mahaba dahil alam niya namang pagod ang mga iyon sa labanan na naganap noong nakaraang gabi at muli na namang lalaban sa kinagabihan. Inagahan na rin nila Aling Ansyeta, Maris at Anita ang pagluluto ng pagkain para pagkagising nila Magnus ay diretso ng magtatanghalian. Mga bossing, kakain na po. Aya pa ni Maris habang naroon ang tatlo sa labas, nakatulala at nakatingin sa kawalan. Sabi naman ni Mang Ambo, "Uy, kakain na raw. Ano pang tinutulala niyong tatlo dyan?" Nauna nang tumayo sina Tombi at Pandoy. Nilapitan naman ni Mang Ambo si Magnus at tinapik ito. Pero laking gulat niya noong maramdamang sobrang init ni Magnus. "Mags, anong nangyayari sa iyo? Nilalagnat ka ba? Sobrang init mo ah." Wika pa ni Mang Ambo, pero hindi gumagalaw si Magnus. Noong ugain siya ni Mang Ambo ng marahan, ay tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. "Maris, si Magnus!" Sigaw pa ni Mang Ambo, kaya natatarantang lumapit si Maris. Nakita nilang kahit nasa lupa ay nakatulala pa rin si Magnus, tapos may makapal na katarata ang mga mata nito na blanko at maputi lang. Naglabasan na rin ng bahay ang iba pang mga kasama nila upang makiusisa. Hinawakan ni Maris si Magnus sa noo. Tila napaso ito at inalis agad ang kamay. Noong subukan din nila Tombi at Pandoy na hawakan si Magnus, ay napasok din sila. "Maris, anong nangyayari kay Magnus? Walang ganyang klase ng lagnat, yung pwede makaluto ng itlog sa balat." Sumagot naman si Maris. "Opo, tama kayo. Wala siyang lagnat. May problema ang gabay niyang apoy, kaya pati si Magnus ay nadamay sa pag-init nito." "Anong gagawin natin, Maris?" Tanong pa ni Mang Ambo. Sumagot naman si Maris. "Mang Ambo, kumuha po kayo ng malaking planggana. Ilagay natin doon si Magnus. Tombi, Pandoy, dali, magtulong-tulong na kayo na mag-igib para madali makaipon ng tubig." Agad na nga nilang inihanda ang mga kailangan. Tapos gumamit sila ng nilukot na sako para mailipat si Magnus sa planggana dahil literal na ang pagiging mainit nito. Pagkabuhos lang nila ng tubig kay Magnus ay umusok ito na parang nagbabagang uling na binuhusan ng tubig. "Maris, gumawa ka ng paraan. Baka naman maluto na ang laman ni Magnus kung magtutuloy-tuloy ang pag-init niya ng ganito. Namumula na ang balat niya oh." Wika pa ni Tombi.
Oo, Tombi. Iniisip ko mga kung anong gagawin ko. Wala naman akong mahihigop na enerhiya dyan dahil nasa loob naman silang lahat. Sumabat naman si Mang Ambo. Maris, posible kaya kung ikaw ang papasok sa loob ni Magnus para doon mo siya makausap pati na yung elemento ng apoy? Opo, Mang Ambo, posible naman yun. Pero ang hindi ako sigurado kung gaano katagal ako makakatiis sa init niya. Baka ako naman ang matupok. Muli namang sumagot si Mang Ambo. Pero wala na tayong pagpipilian. Itutuloy-tuloy na lang namin ang pagbuhos ng tubig sa iyo habang nasa loob ka ni Magnus para hindi ka maluto. Tombi, Pandoy, tubig pa, magmadali kayo. Utos pa ni Mang Ambo na agad namang sinunod ng dalawa. Kumuha si Mang Ambo ng planggana at itinabi sa plangganang kinaroroonan ni Magnus. Tapos pinuno nila iyon ng tubig. Nagbuhos na rin si Maris ng tubig sa kanyang buong katawan. Saka umupo sa planggana at hinawakan ang magkabila ang sentido ni Magnus. Halata ang pagkasira ng mukha ni Maris na sobra itong nasasaktan sa init na nagmumula kay Magnus. Pandoy, hawakan mo ang katawan ni Maris para hindi siya matumba. Ikaw naman, Tombi, ituloy-tuloy mo ang pagbuhos ng tubig sa magkabilang kamay ni Maris. Ako naman ang magbubuhos ng tubig sa ulo ni Magnus. Wika pa ni Mang Ambo. Ilang saglit pa ang lumipas ay umuusok na rin ang tubig sa planggana ni Magnus. Si Maris naman ay namumula na ang mga kamay, pati na ang balat sa braso. Sa loob ng isipan ni Magnus ay magkaharap sina Magnus at Pyro. Nagwawala si Pyro at hindi makausap. Pyro, anong problema mo? Bakit hindi ka mapalagay? Sigaw pa ni Magnus habang tinitiis din ang init. Hindi maaari ito! Hindi ito maaari! Katapusan na nating lahat! Matutupok tayong lahat! Sigaw pa ni Pyro. Ha? Anong matutupok? Kailan pa natupok ang mismong apoy? Sagot naman ni Magnus. Si Ama! Darating! Ha? Si Ama? May tatay ka? Bulalas pa ni Magnus. Magnus! Lahat ng bagay o nilalang sa mundo ay may pinagmulan. Maging ako man ay may pinagmulan din. Nagmula ako kay Ama. Sigaw pa ni Pyro habang nagtatakbo at nakaliyab. Agwada, Tiran, Animus, tulungan niyo naman ako rito. Malapit nang matupok ang katawang tao ko sa labas. Bigla namang lumitaw ang tatlo. Sino ba ang ama na sinasabi ni Pyro? Si Tiran naman ang sumagot. Si Helios ang tinutukoy niya, Magnus, ang Panginoon ng Apoy. Ang huling balita namin ay inihulog siya sa Astra. Dahil noong nasa ibabaw siya ng mundo, ay wala na siya ibang ginawa, kundi ang tupukin lahat ng may buhay. At gusto niyang gawing literal na impyerno ang buong mundong ibabaw. Kaya siya inilagay ng mga arkanghel sa Astra. Tapos kumuha lang sila ng iilang bahagi ni Helios na siyang ginawang hiwa-hiwalay na elemento ng apoy. Isa si Pyro sa mga elementong nilikha mula kay Helios. Kaya si Helios talaga ang maituturing na ama ni Pyro. At sa sinasabi niya ngayon, ibig sabihin nararamdaman niya kung gaano kagalit si Helios at ang intensyon nitong sunugin ang mundong ibabaw. Habang nag-uusap-usap sila Magnus at ang iba pang mga elemento, ay bigla namang lumitaw si Maris. Magnus, ano bang ginagawa mo dito sa loob? Malapit ka na maging nilagang Magnus sa labas. Sobrang init mo at kumukulo na ang plangganang pinagbababaran sa iyo. Tapos ako na nakahawak sa iyo, ay malapit na rin maging pinakuluang inang babaylan. Sabi naman ni Magnus. Hindi ako ang problema, ayun o. Turo pa ni Magnus kay Pyro na panay ang takbo habang lumiliyab. Magnus, gumawa ka ng paraan. Kapag umabot pa ng 5 minuto at hindi pa rin bumababa ang init, ay hindi nakakayanin ng katawan natin. Mamamatay na yun at wala na tayong katawang babalikan. Kaya mag-isip ka ng paraan at kausapin si Pyro. Huminga ng malalim si Magnus
habang tinitignan sa malayo si Pyro. Noong makaisip ng paraan ay tumakbo na siya at hinabol ang elemento ng apoy. Sinalubong niya iyon at hinawakan sa magkabilang kamay. Dahil nasa hugis tao naman iyon kapag nasa loob niya, pero nagliliyab nga lang. Pyro, makinig ka. Alam ko natatakot ka sa pagdating ni Helios. Ako rin kaibigan, takot na takot. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita iiwanan. Lalaban ako hanggang sa kamatayan ko. Kahit pa ang ama mong si Helios ang makakaharap natin. Huwag mo naman akong iwan kapag dumating na ang pagkakataong iyon. Kahit pa sabihin mong hindi natin iyon kakayanin, ano naman, basta lalaban tayo ng magkasama hanggang sa dulo ng makakaya natin. Walang iwanan. Kaya ka nga naging gabay ko, di ba? Parang awa mo na kaibigan, kumalma ka na. Marami pang tao ang nangangailangan ng tulong natin. Kung hindi ka kakalma ngayon, edi mauuna na akong mamatay sa kanila. Dahil paluto na ang katawan ko doon sa labas. Tinignan ni Pyro si Magnus sa mata at nakita nitong lumuluha na si Magnus. Tapos ang mismong espiritu ni Magnus ay nagsisimula na ring matupok sa may bandang braso. Doon palang natauhan si Pyro at kumalma. Nawala na rin ang malakas nitong pagliyab. Nagsalita naman si Tiran. Magnus, inang babaylan, lumabas na kayo rito. Malapit na kayong bawian ng buhay sa labas. Tumango ang dalawa tapos pumikit. Saka nakabalik ang diwa nila sa kanilang katawan. Gulat na gulat si Magnus noong magkamalay dahil lapnos na lahat ng balat niya dahil sa init. Maging si Maris ay ganun rin. Kahit pa nga walang tigil ang salin at pagbubuhos nila Magnus ng malamig na tubig. Maris, anong gagawin namin sa inyo? Sunog na ang mga balat nyo! Wika pa ni Mang Ambo. Nagsalita naman sa isipan ni Magnus, si Aguada. Magnus, sabihin mo sa mga kasama nyo na umatras. Kami na ni Animus ang bahala sa inyo ni Inang Babaylan. Mang Ambo, atras po muna kayo lahat. Maris, umupo ka lang na maayos sa planggana ha. Agad naman iyong sinunod ni Maris. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang paggalaw ng tubig sa dalawang planggana. Paikot-ikot iyon habang unti-unting lumalamig. Tumigil na ang paggulo, tapos gumagapang ang tubig sa buong katawan nila at ginagamot ang nalapnos nilang balat hanggang sa tuluyan ng maghilom. Nagmulat ng mga mata si Magnus. Maris, ayos ka lang? Oo Magnus, ayos na ako. Medyo nangihina lang. Agad namang lumapit sila Tombi at Pandoy kay Magnus. Pero bago siya hawakan, ay kinapa muna nila ang tubig kung hindi na ba talaga mainit. Doon nga nila nalaman na para iyong may yelo sa lamig. Wala na ring natira kahit kaunti sa lapnos sa balat ng dalawa. Inalalayan ni Mang Ambo si Maris na maitayo. Grabe yun ha! Akala ko magiging katapusan yun ng dalawa. Wika pa ni Mang Ambo. Sumagot naman si Maris. Opo Mang Ambo, muntik na talaga. Kung hindi lang nakumbinsi ni Magnus si Pyro na magmahinahon. Bakit? Ano bang nangyari sa elemento ng apoy? Meron po siyang kinakatakutan. Ha? May kinakatakutan ng apoy? Sino naman? Ang tubig? Hindi po, kundi ang ama niya na apoy rin. Sumagot naman si Tombi. Ha? May tatay ang apoy? Naku, kung si Pyro pa lang ay grabe na magliyab. Ipapaano pa ang tatay niya? Nag-aalalang wika pa ni Tombi. Sumagot naman si Magnus. Oo, tama kayo. Kaya nga siya takot na takot dahil darating daw ang tatay niya. Pero hindi niya nasabi kung kailan darating at saan. Sumagot naman si Maris. Huwag kayo mag-alala. Tapusin lang natin ang laban natin sa mga taong lobo mamayang gabi. Tapos kakausapin ko si Inang Kalikasan. Pagtatanong ako kung anong nangyayaring kaguluhan. Bakit lalabas ng astra si Helios, ang Panginoon ng Apoy? Siya ang tatay ni Pyro.
Grabe pala, Maris, no? May father issue din pala ang mga elemento. Uwi ka naman ni Tommy. Muli namang nagsalita si Magnus. Tara na, pagsikain na tayo. Sobrang gutom na ako eh. Oo, Mags, tara na. Kanina pa nga nakahanda ang pagkain. Kung hindi ka lang nagkaroon bigla ng katarata at naging bulalong, Magnus. Nagsipasok na nga sila sa bahay at nagsikain. Matapos makakain, ay ipinainom na nila kay Mang Enzo ang gamot na ipinadala ni Apong Takeda. Saglit lang naman iyon na nagwala, tapos kumalma na rin at nawala ng malay. Kaya muli na silang nagpahinga, lalo na si Magnus at Maris na dumanas ng matinding hirap sa katawan. Tila nakonsumo lahat ng kanilang lakas. Kinagabihan, pasado 8:00, ay dumating ang grupo ni Kai. Pero hindi lang sila 6, kundi 15 na. Iyon daw ang utos ni Takeda dahil nararamdaman nila na mas marami ang nakakalat na mga taong lobo sa buong lugar. Nagsalita si Magnus. Bakambo, huwag ka na lang sumama. Dito ka na sa bahay para mabantayan mo rin si Mang Ensong. Baka kasi biglang magpalit ng anyo yan habang tulog. Tapos magising. Pag nagkaganon ay barilin mo na lang agad sa magkabilang binti para hindi na makaatake. Tapos magpatulong ka sa mga okami na nagbabantay sa labas. Sige Mags, okay lang sa akin. Iyon nga rin ang sinasabi sa akin ni Ansieta eh. Natatakot raw siya na baka biglang magising si Ensong. Tapos iba na ang asal. Siguradong mahihirapan siya at matatakot din ang mga bata. Naghanda na nga sa pupuntahang lakad ang grupo ni Magnus. Mags, sigurado ka? Okay ka na? Tanong pa ni Tommy. Oo, sa tingin ko, okay na rin naman ako. Kapag doon ako magliyab sa harapan ng mga taong lobo, edi aabuhin ko na lang lahat ng makita ko. Kapag nangyari iyon, ay tumago na kayo ah. Hindi ko alam kung mamimili si Pyro ng susunugin kapag nagwala siya. Naku Mags, para ka palang may dalang nuclear bomb niyan. Kapag sumabog, damay-damay na ang lahat. Oo nga eh, hayaan nyo na. Minsan may mga labanan talaga na kakailanganin natin ng armas na mala-nuclear ang ugali. Kaya kayo na lang ang umiwas kapag naghurumintado na ako. Naglakad-lakad na ang grupo ni Magnus sa pinakasentro ng lugar. Tahimik na roon masyado. Wala ng mga bukas na bahay at wala na ring mga taong pakalat-kalat. Mags, mukhang alam ng mga tao rito na may sumasalaki na taong lobo kapag may buwan. Uwi ka pa ni Tommy. Oo nga eh, mabuti na nga ang ganun para wala rin masyadong mabiktima. Anong gagawin natin ngayon Mags? Di doon tayo sa may bandang dulo kung saan kakaunti ang kabayan. Mas tatargetin nila ang mga bahay na malayo sa ibang kapitbahay dahil walang makakatulong agad. Sige Mags, maganda yung ideya mo. Naroon na sila sa may bandang dulo ng lugar at kakaunti na lang ang kabahayan nang may marinig silang humihingi ng tulong na ginang. Kaya dali-dali silang nagsitakbuhan patungo roon. Manang, anong nangyayari? Mga iho! Parang awa nyo na. Tulungan nyo ang mga anak ko. Tinangay sila ng mga aswang na mukhang taong lobo. Dinala sila papaakyat ng bundok. Saan po banda? Doon oh. Turo pa ng ginang. Agad namang naglakad ng mabilis sila Magnus upang mahabol pa ang mga dumukot sa dalawang anak noong ginang. Medyo nakakaramdam na sila ng hingal dahil kalahating oras na silang tumatakbo sa daang paahon. Hanggang sa may marating silang patag na bahagi, isa-isang nagsilabasan ang mga taong lobo na nakakubli sa lilim ng mga punong kahoy. Mga hangal! Anong akala nyo? Hindi namin alam na darating kayo. Umalis kagabi ang grupo ni Jairo para paslangin kayo, pero walang ni isa ang nakabalik. Ibig sabihin, hindi kayo basta-bastang kalaban. Kaya pinaghandaan namin kayong mabuti. Sa tagal ng panahon ng paghahari namin sa lugar na ito,
Ngayon lang may sumalungat sa amin. Mga dayo pa talaga. Kaya pagsisisihan nyo ang pagtuntong sa teritoryo namin. Sugod mga bata! Sa atin ang gabing ito! Wika pa ng isang matandang lalaki na mabalahibo ang buong katawan pati na ang mukha. Lalo pang dumami ang mga taong lobo na nakapaligid. Mags, siguro naman tutulungan tayo ng mga gabay mo, di ba? Wika pa ni Tomby. Hindi ko alam, tol. Gawin na lang natin ang makakaya natin. Sagot naman ni Magnus. Sabay labas ng kanyang sandatang espada at isang mahabang punyal. Maging si Maris ay humanda na rin sa laban.